Ito na po ang part 2 ng aking secret files. Isang linggo na rin ang nakalipat simula nang may nangyari sa amin ni Don Ramon, natanggap ko na rin ang 30k na allowance at 10k na bonus dahil siya daw ang nakone sa akin. Naagad naman ako natuwa dahil mapaghahandaan ko ng bongga ang aking kapatid sa kanyang B-day. Naging maayos naman ang naging birthday party ng aking kapatid. Habang abala ako sa pagre-review dahil malapit na ang exam ay tinawagan ako ng best friend ko na pumunta daw ako sa bahay nila para samahan ko daw siya sa pag-review. Napailing na lang ako sa narinig, dahil kahit kailan never nag-review ang best friend ko, gumagawa lang ito ng dahilan. Kaya't agad ako nag-ayos at dinala ang mga gamit para sa review, nagdala na rin ako ng extra t-shirt para sabay na kami papasok sa schools. Nakarating na rin ako sa bahay ng best friend ko na agad naman ako dinala sa room niya. Uy best, dito ka lang sa room ha. Tatakas ako para makipagkita kay Dexter, ani nito sa kanya. Boyfriend niya si Dexter, isang varsity sa school namin at sikat. Sumang-ayon na lang ako kasi wala rin naman ako magagawa sa kakulaitan nito. Ilang oras na rin simula nang umalis ang best friend ko. Dinalaw na rin ako ng antok kaya't inayos ko na ang mga gamit dahil nakatanggap ako ng text mula Aiza na bukas na siya makakauwi, kaya mag-isa ako matutulog dito sa kwarto niya. Nagising ako dahil may naramdaman akong nagbukas ng aking buttons. Pagmulat ko, walang iba kundi si Don Ramon. Nangamba ako na baka mahuli kami na nandito siya sa kwarto ng anak niya. Hinagkan lang niya ako sabay sabi, "Don't worry. Tulog na si Mrs. at mga katulong, kaya't magagawa natin ang gusto natin. Nga pala, natanggap mo na ba ang allowance mo?" Ani nito, tumango naman ako sa pagsang-ayon about sa allowance. Hinagkan niya ako ng marahan at dahan-dahan hiniga sa kama. Lumuwa ang hinaharap ko nang tinanggal niya lahat ng buttons ng pangtulog ko. At agad niya ito sinundan ng mga halik na ikaungol ko ng sobra. Ramdam ko ang init. Dahan-dahan naman niya nilero ang pagkababae ko kaya agad ako napaangat sa sarap, hanggang bumaba siya sa aking spot na ikinasinghap ko ng sobra dahil sa sensation. Ramdam ko sa kaibuturan ko ang pananabik ni Don Ramon sa aking katawan na di ko rin maitatanggi na namimiss ko rin. Agad niya pinasakmal sa akin ang nota niya na agad ko naman ginawa. Lasap na lasap ko ang nota ni Don Ramon na taas-baba ang ginawa ko. Pansin ko rin ang panginginig ng mga hita kaya't minabuti ko ang baba taas hanggang kinabig niya ako at pinatuwad sa kama. Isang bayo ang ginawad sa akin ni Don Ramon na sinabayan ng aking mga baywang. Napapawaw ako, Idol Mark, dahil sa galing ni Mayor. Inangkin niya ako ng ilang ulit hanggang makaraos siya. Iniwan ako ni Don Ramon na pagod, nagbihis muna ako bago bumalik sa pagkakatulog. Madaling araw na rin kasi natapos ni Don Ramon. Ramdam ko pagkakalaspag ng aking pagkababae, pero okay lang dahil may allowance naman ako once a month. At sinabi sa akin ni Don Ramon na gusto niya maranasan ang anal, kaya't pinagbigyan ko na laspagin niya ang aking puwiten sa sunod namin pagkikita. Nakauwi na rin ang best friend ko at casual nito sinabi ang nangyari sa kanila ni Dexter kagabi. Kaya't masakit daw ang kanyang katawan at pagkababae dahil napag-alaman niya may bolitis daw ang kargado ni Dexter at yun daw ang nagpahirap sa kanya. Feeling virgin daw siya kagabi. Napatawa na lang ako sa kwento niya na di alam ng best friend ko hindi lang siya ang nakarating ng langit kundi ako rin. Pero syempre never ko ipapaalam kasi ang alam ng best friend ko virgin pa ako at alam niyang ibibigay ko lang ang virginity ko sa taong papakasalan ko. Kaya't umayos na kami pumunta ng school. Hinatid nga pala kami ni Don Ramon kasi dadaanin din naman ang school namin bago makarating ng City Hall. Ilang sandali nag-umpisa na rin ang exam na agad ko naman natapos. Maaga ako nakauwi, Idol Mark, dahil gusto ko sunduin si Mama sa kanyang work sa plaza. At para na rin sabihan na huminto na siya sa pag-work dahil ako na bahala sa kanila dahil sinabi ko may part-time ako na kaya ko sila buhayin. Kaso tumanggi ang mama ko na huminto sa pagtitinda ng mga kakanin, dahil nakasanayan na daw niya magtinda at itabi ko na lang daw ang sobrang pera para sa tuition ko. Di na ako namilit, Idol Mark, dahil kilala ko ang mama ko. Nasalubong ko naman ang kababata ko na si Marco. Ilang beses ko na ito binasted, talagang matibay pa rin. Walang sawang nagbibigay ng mga bulaklak at bigas.
Nung una tinatanggap ko ang bigas dahil malaking tulong sa bahay pero ngayon afford ko naman bumili. Di ko na tinatanggap kasi nakakahiya, kaya't naisip ko na lang ito ilibre sa isang restaurant kasi malaki rin ang naitulong nito nung di pa ako nakakatanggap ng allowance sa mayor namin. Tuwang-tuwa naman ang loko, at tinawag pang first date namin daw. Loko talaga itong Marco. Hinayaan ko na lang siya sumaya kahit papano makabawi ako sa kanya. Pumunta kami sa Jollibee then nakipagtalo pa ako sa kanya dahil sinabi ko ako magbabayad, pero siya na daw kasi siya ang lalaki. Ay iwan. Kaya hinayaan ko na lang. Mayaman sila Marco, mayroon ilang family business sa bayan at sa pagkakaalam ko kilalang pangalan sila Marco sa bayan namin bilang isa sa mga mayayaman na pamilya. Nang matapos kami ni Marco, hinatid na rin niya ako ng motor niya. Agad ko naman siya hinagkan sa pisngi na ikinagulat niya. Sinabi ko na lang na gift ko yun sa kanya kasi sa mga tulong niya sa aking pamilya nung walang-wala kami makain. Napangiti na lang siya at confident sinabi ng, basta ikaw, lahat gagawin ko maging masaya ka lang. Ani nito bago umalis, di ko maiwasan kiligin Idol Mark sa mga katagang binitawan ni Marco. Pumasok na ako sa kwarto para ibigay ang pasulobong kong Jollibee sa mga kapatid ko. Tinukso naman ako ng nanay ko at kapatid ko kasi nakita daw kami ni Marco. Napailing na lang ako Idol Mark pero may part sa akin na natatakot sa mga pwede nang mangyari lalo sa namamagitan sa amin ni Don Ramon. Hanggang dito muna ang part 2 Idol Mark dahil next week ulit ang day off ko sa work ko.